Hello everyone, this is Giaki back again with another mini vlog. Another series ng buhay namin ito. Hala hindi. Ito na nga at na-edit na nga ni Aki yung part 2 ng ating vlog. Dahil mahaba-haba nga daw tong vlog na to, kaya naman sabi sa akin ni Aki, may part 3 pa daw. Uy. Na para bang tuwang-tuwa at marami na naman ako ma-upload sa inyo at marami na naman kayo malalaman sa buhay kong ito. Hala hindi. Talaga namang mga marites talaga kayo. Hala hindi. Umpisahan na nga natin to at baka maumpisahan pa to ng iba. Hala nga, ibinigay nga muna ni Aki kay Anthony yung camera nga, parang mabidyohan nga yung buong isla. Hindi ko na nga alam kung pang ilang isla to, pero ang pagkakaalam ko ay pangatlo na nga ito. Ang ganda nga ng pagkakakuha dito, talaga naman tanaw mo ang buong isla. Naka-low tide nga pala sa islang ito, kaya naman tignan nyo, tanaw na tanaw yung ilalim ng dagat. Buti na lang talaga at nandyan nga si Anthony para mabidyohan nga ito. Kala ko talaga ay wala nga kaming vlog ngayon dahil hindi ko nga nakikita si Aki na nagbibidyo. Ito na nga yung pinakalas na island na pinuntahan namin na talaga naman nag-stop na kami dito hanggang alas 4 na to. Alam naman ito nga si Anthony, bumaba nga siya para mabidyohan nga ito at mapakita nga sa inyo. Hindi ko talaga akalain na may ganito palang video dahil akala ko nga si Aki ay panay lublob lamang. Pero sabi nga sa akin ni Aki, marami nga daw nakasave si Anthony video, kaya naman okay na rin sa akin. Kaya naman napanood ko nga ito at na-edit nga ni Aki ng buo, talaga namang gandang-ganda ako. Na para bang hindi ako nanggaling dito. Hala hindi. Tingnan talaga at nakuhanan nga niya at hindi nga nahuli si Anthony at bawal nga daw pala dito. Hindi lang pala kami nag-stop dito, halos lahat nga naka-floating cottage ay nag-stop na dito hanggang alas 4 na kami dito. Dito natin kami susunduin ng bangka para nga dalhin dun sa laot na pagbababaan nga namin. Napansin ko nga din dito sa video ito na napakaganda nga ng floating cottage na kulay pink. Siguro may kamahalan din yon dahil iba't iba nga ang presyo nito. Dahil nga yung kinuhanan nga namin ay pang 13 packs lamang. Depende rin kasi sa booth na kukunin nyo kung gaano kayo karami. Dahil kami 13 lamang, kaya naman ganun lang kalit ang kinuha nila. Grabe, tingnan nyo nga yung mga puno at mga dahon, tuyo na din dahil sobrang init. Di nga inilibot-libot pa rin ni Anthony ang buong ito. Hala hindi. Kaya naman ikaw, panoorin mo tong vlog na ito para makita mo naman yung ganda ng Kalatagan Little Boracay. Na para bang nakarating ka na dito pag napanood mo ito. Uy. Ruin mo naman, nakarating nga tayo dito, wala naman tayong kaalam-alam. Hala hindi. Magandahan nga dito, kung maubusan man kayo ng tubig o alak o ano man, meron nga nag-aalok nga dito. Sabi ko naman sa inyo, wala na kayong reason para hindi pumunta dito. Nga lang mahirap dito kapag nasi-CR ka, wala nga CR. Pero pwede mo naman kausapin yung nagbabangka para ihatid ka nga dun sa laot. Dahil dun lang naman merong CR. Pwede mo naman i-floating na lang. Hala hindi. Di pwede dahil marami nga nag-iikot na turista doon. Nakakahiya talaga kung magpa-floating ka pa doon. Isa rin pala sa mga napansin ko doon, iba't iba nga may-ari ng floating cottage. Dahil akala nga namin na iisa lang may-ari noon, yung pala iba-iba din pala sila. Hindi naman ito, sobrang low tide, wala nang tubig dito sa may bukana. Pag pala low tide yan, hanggang baywang lamang ang tubig. Di ko lang alam kapag high tide, siguro lagpas taon na yun. Medyo malayo-layo na nga dyan sa amin si Anthony dahil medyo dumulo na nga din yan. Uy, salamat talaga sa'yo kung wala ka, wala kaming vlog. Hala hindi. Paano ba naman yung kuya mo, panay lublob doon, nakala ko naman siya ang nagbibideo nito. Pero salamat. Pero buti na lang talaga at nag-stop over nga dito yung bangka at para nga magkaroon nga kami ng video. Tapos nga umalis na nga din sila at gawa nga nung kakain siguro dahil tanghalian na nga din. Pagpasensyahan nyo na nga pala at medyo natagalan tong part na to dahil sobrang busy nga ni Aki. Dahil alam nyo naman sa pagdating sa pag-edit si Aki nga nag-e-edit. Alam nyo naman bunga nga lang ang bag ko dito. Hala hindi. Pero abangan nyo nga din dahil may part 3 pa nga tayo. Pero kung sawa ka na nga sa bunga nga ako, pwede ko namang i-mute na lang yun. Hala hindi. Lumusong na nga si Anthony at para nga makita kung gaano nga kalalim ang tubig dahil low tide dito nga. Sa part na to wala pa nga hanggang bewang kundi hanggang tuhod lamang niya. Medyo nakakatakot nga lang dahil mabato nga dito sa part na to. Hindi nga ipabalik na nga si Anthony sa aming boat. Dahil medyo malayo-layo na nga din yung napuntahan niya. Hindi man ako nagkakamali, siguro mga alas 2 na ng hapon ito. Buti na lang talaga at meron nga extra battery yung camera dahil wala nga ditong charger. Isa pa nga yun sa problema dito pag pupunta kayo, wala nga kuryente. Kaya naman mainam na magdala kayo ng power bank. Pero may nakita nga ako dito na naka-solar yung boat nila. Pero depende din siguro yun sa presyo. Hindi nga, pagbalik nga ni Anthony, nakita ko nga to si Sandro na sobrang naan lang. Paano ba naman di malulunod dyan dahil meron nga siyang life vest? Yan naman na yan nga, tuwan-tuwa yan siya dyan. Hindi nga, kumuha ako ng paper cup, gawa nga nung nagsandok ako ng tubig alat, gawa nga nung sakit ng ulo ko. Paano ba naman nung unang lusong ko, katawan ko lang binasakot, ang ulo ko ay hindi. Dumating nga diyan yung bangka at kami nga daw idadalhin niya doon sa medyo malalim. Yan naman, nagsakaya na nga yung iba at tinigil na nga yung paliligo, doon na nga lang din maliligo. Nasa isa nga muna kami dyan ni mama at saka ni papa kung kumpleto na nga daw kami bago nga umalis. Nasa taas na nga ako ng mga oras na yan dahil nga ako nga ay nagsusukan na. Kaya talaga hindi ko na kaya intindi ng init. At dahil kumpleto naman kami at okay naman, kaya naman malis na nga din kami. Tingnan niyo naman yung bangka na kaya niya kaming hilahin. Hala hindi. Hindi nga, malapit-lapit na nga din daw kami, kaya lang nakikita ko naman ay low tide pa rin. Sabi nga na nagbabangka, nandito na nga daw kami, mamaya-maya nga daw, maglo-low tide na daw dito. Pero pansin niyo pa rin naman na malinaw pa rin naman ang tubig. Naman nagtambayan na nga sila dito sa may tapat ng aming boot. Nag-stop over na nga ang bangka at nag-ihaw na nga din sila Andrea Dian. Abangan na lang talaga yung part 3 dahil ine-edit pa ng ating editor. Hala hindi. O siya, mag-comment ka na dyan kung saan nakarating tong aming vlog na to. Salamat!